sama-sama tayong magiging sarakli. Bistado sa Rodriguez Rizal ang isang umunong illegal na LPG refilling station. Aabot sa mahigit 8 milyong pisong halaga ng iba't ibang tangke at refilling equipment ang tumambad sa mga otoridad. Saksi, si Jamie Santos. Mahigit 2 linggong isinailalim sa surveillance ng mga otoridad ang isang hinihinalang illegal na LPG refilling station sa Rodriguez Rizal. Gumamit pa ng drone ang mga operatiba para makumpirma ang aktwal na operasyon sa lugar. Matapos maberipika, nakipag-ugnayan ng mga otoridad sa Department of Energy na nagkumpirmang walang lisensyang mag-operate ang nasabing establishmento. Katuwang ang LPG Marketers Association o LPGMA bilang pangunahing complainant, agad isinagawa ang operasyon. Dito, tumambad sa kanila ang iba't ibang LPG cylinders at refilling equipment. Tinatayang aabot sa mahigit 8 milyong piso ang halaga ng mga ito. Base sa investigasyon, matagal na umanong may operasyon sa lugar, bagamat hindi pa matukoy sa ngayon kung sino ang may-ari nito. Mga tauhan lamang na naabutan sa site ang nasa kustodiya ng mga otoridad. Tumanggi silang magbigay ng pahayag sa harap ng kamera. Di raw nila alam na walang mga kaukulang papeles ang pinapasukang trabaho. Dapat po kasi meron silang, unang-una yun, siyempre may license to operate sila from the DOA. So kasi ang mangyayari po tayo, that will become a violations ng Republic Act number 11592. No? Especially those governing yung, yung mga ito, petroleum, liquefied petroleum products, and the like. Bukod sa kawalan ng lisensya, napansin din ng mga otoridad na may mga sira o kalawangin na ang mga tangkeng ginagamit sa refilling na maituturing na lubhang delikado. Inihahanda na ang isasampang kaso habang patuloy ang investigasyon. Paalala ng mga otoridad sa publiko, Napakadelikado po na basta na lang tayo magpaparefill dito sa mga ganitong klaseng refilling station, especially meron kasing mga requirement, standards na proseso ng placement of their facilities. And then eventually, siyempre, kailangan nating, siyempre may mga standard procedure na inspections yan coming from the DOE. ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Na-inquest na para sa reklamong robbery extortion ang founder ng digital platform na Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta at 4 na iba pa. Dahil po yan sa pangingikil umano ng 300 milyong piso kay dating House Speaker Martin Romualdez. Git ni Mabanta, set up ang nangyari at kaya rin nilang patunayang walang pangingikil na nangyari. Saksi, si John Consulta. Nang makuha ang hudyat, binasok ng NBI OTCD ang isang establishmento sa Pasig kagabi. Doon na aresto ang founder ng digital platform na Peanut Gallery Media Network o PGMN na si Franco Mabanta at 4 pang suspect. Bago ang pag-aresto, makikita sa surveillance video na kuha sa isang hotel sa Makati si Mabanta at kasama niyang nagpakilalang accountant. Kausap nila ang isang lalaki na undercover NBI agent pala. Ayon sa NBI, inireklamo si Mabanta ng pangingikil kay dating Speaker Martin Romualdez. Dala ng NBI agent ang duffel bag at maleta na may lamang mark money pero hindi ito kinuha ni Mabanta. Sa halip, umalis sila at nagsabing dalhin na lang sa isang country club sa Pasig at ibigay sa 2 lalaking naka-face mask. Ayaw niyang tanggapin yung pera. Personally, explanation niya nga kasi doon sa lugar, sa hotel, so maraming CCTV. So nag-instruction sa amin na dalhin ito sa isang lugar sa Pasig at ibang tao yung magtatanggap. Pagdating sa lugar, ibinaba ng grupo ng undercover NBI agents ang 3 maleta at ang duffel bag. Laman umano ng mga maleta at bag ang 75 million pesos na kinikil umano kay Romualdez. Pinasok ang mga ito ng 2 naka-face mask sa country club at idiniretso raw sa isang kwarto kung nasaan si Mabanta. Doon na naaresto ang mga suspect. Nung una, tumanggi pa ang 2 sa mga naaresto na magbigay ng totoo nilang pangalan. Say your real name kasi gagamitin mo sa fiancé yan. Anyways, this offense is bailable. So why argue with the operative? So, diba? Para sa yun, sir. Nahirapan ka lang. You can charge you another crime offense for disobedience. Kalaunan ay ibinigay din ng mga arestado ang kanilang pagkakakilanlan. Mga kapuso, matapos nga maaresto itong mga lalaking ito, ano? Dito naman,
sa bandang likuran ay nakita natin dito yung mismong maleta na dala ng undercover ng NBI. So ito nga mga kapuso, kikita natin, no? Ito yung budol money, no? Na pin-prepare ng NBI at tatlong maleta, isa, dalawa, tatlo. Pero dito sa lugar na pinuntahan ng mga suspect, mga kapuso, kapansin-pansin na mayroong naka-ready na mayroong 3 maleta pa. Isa, dalawa, tatlo. No? At paniwala ng NBI ay ililipat dito yung pera na dapat ay... Ayon sa NBI, noong nakaraang taon pa nagsimula ang umunoy pangingikil kay Romualdez. Banta umano ng mga suspect, maglalabas sila ng expose na tutukoy umano kay Romualdez bilang utak ng korupsyon. 300 million pesos umano ang hinihinging kapalit ng mga suspect na nagpadala pa raw ng teaser ng video. Nag-demand sila ng 4 tranches consisting of 75 million per tranche. Meron deadline eh. So kung hindi masettle yun, May 5, mag-release sila ng first part 1 ng video. Pahirapan nila ang paghuli sa mga suspect dahil iba't ibang tao ang pinakakausap sa kanila at palipat-lipat din ng lugar. So nagkaroon kami ng follow-up surveillance and tailing. So sinundan ho namin until sa time na ma-identify namin yung exact unit kung saan dinala yung pera. And to our surprise, nandun din po yung subject, yung Mr. Franco, na siyang kausap namin dun sa hotel sa Makati. Is there truth to the allegations na Not kayo na po ay true. nag-extort daw po kayo? Nope, it's not true. We didn't extort anybody, and then no more comment after that. Okay. From speaker from Romualdez daw, sir? No, we didn't. We definitely didn't extort Speaker Romualdez. Hindi po totoo yun. No, it's not true. Bakit po may mga pera, sir? I'll wait for my lawyers. Okay. Na-inquest na kanina si Babata at kanyang mga kasamahan sa reklamong robbery extortion. Be an ongoing investigation kasi it's yung PGMN, yung Peanut Gallery Media Network yung involved dito. So we will look into yung mga telepono and accounts, social media. There are several social media accounts. Siyempre, titingnan din namin dito kung if there's conspiracy, kung coordinated activity ba to. Yung beneficiary, sino kasi malaki yung amount. Sa isang pahayag sa social media page ng Peanut Gallery Media Network, iginiit ni Mabanta na inosente at na-set up anya sila. Wala rin anyang nangyaring pangingikil at pagbabanta at kaya daw nila itong patunayan. Sa nakaraang 5 buwan anya, nabuo nila ang komprehensibong pananaliksik sa anilay korupsyon ni Romualdez bilang House Speaker. Bagay na tinawag niyang devastating o nakapanlulumo. Ang video episode, naglalaman niya ng mga ebidensya at nakahandang ilabas anumang oras. Kaya umano nangyari ang pag-aresto. Bago yan, may nagbabala rin umano sa kanila na nasa alanganin ang kanilang kaligtasan. Kaya may binilinan na rin umano siya na kung may mangyari sa kanila ay ilabas na ang anilay 1.5 oras na expose. Sinusubukan naming makuha ang reaksyon ni dating House Speaker Romualdez pero wala pa siyang tugon. Hindi pa rin siya naglalabas ng opisyal na pahayag. Ang NBI wala pang tugon sa aligasyong set up ang nangyari. Pero nauna lang sinabi ng direktor ng NBI na nagbabase sila sa ebidensya. We do things based on evidence, based on law. That is our mandate. Ang palasyo naman, iginita dapat ay may due process pa rin. Ang nais naman po ng Pangulo sa lahat ng pagkakataon, managot ang dapat na managot. Kung mayroon po silang dapat na panagutan, kung mayroon po silang ginawang krimen, dapat lamang po nilang itong panagutan. Pero definitely, kailangan po ng due process sa lahat ng bagay. Kilalang social media personality at political content creator si Mabanta na nagtatag ng digital media platform na PGMN noong 2024. Sa isang social media post noong 2019, sinabi niyang siya ang Chief Social Media Director ni Pangulong Bongbong Marcos noong tumakbo itong Vice Presidente noong 2016. May naunang post din siya tungkol sa shoot para sa dokumentaryong The Duterte Phenomenon noong 2018. Nang tanungin ang palasyo kaugnay ng koneksyon ni Mabanta sa Pangulo, Hindi po siya kaibigan ng Pangulo, pero siguro mas naisip ko po kung ito po ang inyong itatanong dahil ito po ay mismong pinost ni Franco Mabanta. Baka ito po ang itanong niyo kung ano po ang relasyon niya sa mga Duterte.
Nandiyan pa nga po si Harry Roque. Kayo po ang magtanong sa kanya. Lalong-lalo na po, marami naman po yata siyang na-feature sa kanyang mga articles na halos ay kumakalaban sa administrasyon. Ako, si John Consulta, ang inyong saksi. Gulpi ang inabot ng driver at konduktor ng isang bus na makaaway sa kalsada ang magkapatid na rider at kanilang mga kinakasama. Ang konduktor pinalo pa ng tubo. Saksi, si James Agustin. Nagkasigawan at nagkamurahan sa bus na ito sa Quirino Highway sa Quezon City nitong Sabado. Sa labas makikita ang isang lalaki nakasuot ng berdeng damit na napag-alamang konduktor ng bus na hinihila sa damit ng babaeng may kargang bata. Isa pang babae ang dumating at hinampas ng helmet ang konduktor. Napalayo ang konduktor na pinagtulungan din ng dalawa pang lalaki na parehong motorcycle rider. Ay! Kuya! Pinagsusuntok siya ng lalaking walang damit pang itaas, habang isa namang lalaking nakaputi ang ilang beses siyang hinataw ng tubo. Umusad ang bus hanggang sa hampasin ng lalaking nakaputi ang side mirror ng bus. Maya-maya sumakay na ang dugo ang konduktor ng bus. Ang bus driver, naputirya rin pala. Sa video makikita siyang napahawak sa kanyang ulo na tinakpan niya ng pamunas. Yung ating pong bus driver ay nagtamo ng sugat sa ulo na nagkaroon po ng kinakailangan tahiin ng 5 stitches at ganun din naman po yung konduktor, nagtamo rin po ng sugat sa ulo at tinahi rin po. Base sa investigasyon mula Bulacan ang bus na patungong Nia Road sa Quezon City at nakasabay nila sa Quirino Highway ang isang motorcycle rider. Ang pinagmula ng kanilang away kalsada. Lumalabas po sa ating investigation na nag-swerve yung rider and then nagbusina po yung bus driver para po i-aware yung rider natin. And then umabante po ulit yung rider pag ito ng bus. Yan na po, nagkaroon na po sila ng pagtatalo. Bumaba po yung ating driver na may dalang tubo para depensahan ang sarili, ngunit naagaw ito ng rider. Kaya yun po yung naipalo dun sa ulo. Lunes na nakapag-file ng report sa Pasong Putik Police Station ng driver at konduktor. Sa follow-up operation ng pulisya, natukoy ang pagkakakilanlan ng dalawang motorcycle rider na napag-alamang magkapatid at ang mga angkas na kinakasama nila. Inimbitahan sila sa police station kahapon kung saan nila nakaharap ang bus driver at konduktor pero hindi nagkaayos ang dalawang panig. Desidido pa rin po na ituloy ng bus driver yung kanilang reklamo na serious physical injury laban dun sa riders. Wala pang pahayag ang dalawang inirereklamong rider. Ako si James Agustin, ang inyong saksi. Kumpiyansa pong ilang kongresista na mahihigitan pa nila ang 106 na botong kailangan para maiakyat sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pinagbibigyan na ang lahat ng mababatas ng kopya ng committee report na House Committee on Justice at ng resolusyong nagtatakda ng Articles of Impeachment. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Mr. Speaker, I move to direct the Secretary General to immediately furnish the members electronic copies and distribute to the members printed copies of Committee Report number 261 containing House Resolution number 989. Para mabasa at mapag-aralan bago ang inaasahang botohan sa plenaryo sa Lunes, iniutos sa House Secretary General na bigyan ang lahat ng kongresista ng kopya ng committee report ng House Committee on Justice, pati na ang resolusyon nagtatakda ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Ayon sa isang leader ng partidong Lakas CMD, lumabas sa kanilang pulong na sa 69 na Lakas congressmen, 90 to 95% ang boboto para sa impeachment. We are solidly behind the complaint. As you know, the chair of the Committee on Justice is a Lakas member. The respondent of one of the complaints is also a Lakas member. 106 na boto ang kailangan para maiakyat ang Articles of Impeachment sa Senado. May mga kongresistang naniniwalang mahihigitan nila ito. Kung ipagsama mo yung boto ng Lakas lang at ng 55 na bumoto sa committee, you will already get your 106. Diba? So, what are the odds? Kung pumupusta ka sa karera ng kabayo, panalo na siguro itong kabayong ito kasi 106 lang ang kailangan.
Ayon sa chairperson ng House Committee on Justice, prerogative ng mga kongresista kung anong magiging posisyon nila. And there are three things which will affect how the House members will decide on this. One, how they appreciate the evidence. Two, of course, we acknowledge that this is a political process. Factor din ang posisyon ng party leadership. And third, the conscience vote. What will be best for the country should be considered also. Sakaling ma-impeach, sabi ni Vice President Duterte, base din sa discussion namin kanina ni Pangulong Duterte, lahat ng mga nangyayari sa buhay ng isang tao ay sinulat yan ng Diyos. So kung ma-impeach ako, yan ay sinulat na ng Diyos, hindi man ako ma-impeach. Nasa The Hague, the Netherlands, ang bise para dalawin ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi pa raw niya ipinaalam sa ama na may panibagong impeachment complaint siyang hinaharap. Hindi na niya kailangan malaman ang mga ganyan na klase na bad news kasi wala din naman yung value sa kanya. Tapos mag-overthink siya, lalo pati nag-iisip tayo na baka nga dyan siya bawian ng buhay sa loob, no? Dyan siya mamamatay sa loob ng detention. So dapat yung maaalala niya at naiisip niya ay yung mga masasayang bagay. Sa pagdinig ng komite, naungkat ang mga bank transactions hindi lamang ng bise, kundi pati ang sa kanyang asawang si Attorney Manasseh Carpio. Bagay na pinalaga ng pangalawang Pangulo. I think it's unfair dahil hindi naman sila Vice President and hindi naman sila ini-impeach. And tulad ng mga asawa at mga anak din ng mga congressman, they have the right to privacy, being ordinary individuals and private citizens. Katwiran naman ng komite, kasama kasi si Carpio sa isinumite ng bise na SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Hindi po kasalanan namin yan na gano'n ang kinalalabasan. Na siyempre, nung tinignan na yung sa AMLAC records and then sa SALN, because you know, these are the joint SALN of the husband and wife. And then, hindi namin kasalanan yun na gano'n ang lumabas sa 6.7 billion, 4-point-something billion of inflows ng pera sa mga accounts nila. Inaabangan na kung aakyat sa Senado ang impeachment complaint. Sakaling harangin daw ng ilang senador ang pagko-convene ng impeachment court, mauuwi ito sa botohan, ayon kay Senator Ping Lacson. May motion May motion na wag i-convene. Sa botohan mauuwi yun. Kasi ang court hindi naman one-man court eh. It's a 24-member court. So majority pa rin yung magre-rule. Kapag natuloy naman ang impeachment, panukalan ni Lacson na sa hapon gawin ang impeachment at session para pwede ang committee hearing sa umaga. Plano rin daw ng Senado na magtalaga ng impeachment manager. Mas mainam daw kasi na abogado ito, lalo't hindi abogado sina Senate President Tito Soto at Majority Leader Mig Zubiri. We're planning to appoint an impeachment manager. Tingin namin si Senator Kiko para lawyer. Parang Timon, no? Parang may manggugulo. Ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Dumating na po sa Cebu si Pangulong Bongbong Marcos para sa 48th ASEAN Summit. Pasado alas 9 ngayong gabi nang lumapag ang eroplanong sinakyan ng Pangulo sa Mactan Benito Ebuen Air Base. Naroon na rin ang Sultan ng Brunei na si Haji Hassanal Bolkiah kasama ang prinsipe na si Abdul Matin. Gayon din ang Permanent Secretary of the Ministry of Foreign Affairs ng Myanmar na si Yu Hao Kan Soon. Isa po sa pag-uusapan sa ASEAN Summit ang pagtugon ng ASEAN sa epekto ng giyera sa gitnang silangan sa supply ng enerhiya. At mula sa Lapu-Lapu City, saksilan si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Nico? Pia, kilalang kaalyado ng Amerika ang ASEAN kaya inaantabayan na ngayon ang laman ng gagawing joint statement ng ASEAN patungkol sa Middle East crisis.
ang epekto ng giyera sa gitnang silangan na nagpasipa sa presyo ng langis at iba pang serbisyo at bilihin. Ramdam di lang sa Pilipinas, kundi pati sa iba pang miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Isa ito sa mga tatalakayin sa darating na 48th ASEAN Summit sa Cebu. At this summit, I will lead discussions on how the region can bolster regional preparedness, ensure stable energy supply, and accelerate energy diversification to reduce vulnerability to external shocks, including those stemming from the conflict in the Middle East. Sa datos ng ASEAN Center for Energy, mahigit kalahati ng krudong ini-import ng mga miyembro ng ASEAN galing sa gitnang silangan. Itutulak din ni Pangulong Marcos ang pagpapalakas sa food security sa rehiyon gaya ng pagsuporta sa mga magsasaka at MSME. Gayun din ang pagtitiyak ng kaligtasan ng mga ASEAN national. Kabilang sa anila'y prioridad ng Pilipinas bilang chair ng ASEAN ngayong taon ang pagpapatupad ng Memorandum of Understanding para sa isang ASEAN power grid. This basically will lay down the framework, both legal, technical, and even the policy aspect of which to ensure and also pave the way for the connectivity in cross-border trade of electricity through submarine power cable. Mahigpit ang seguridad sa Cebu habang inaantabayanan ang pagdating ng mga world leader para sa 48th ASEAN Summit. May mga kalsada pang isinara ng 15 hanggang 30 minuto para sa convoy ng mga dadalo sa summit. The lockdown is a measure to ensure na mas maigsi pa nga yung pagdaan ng ating mga convoy package, no. We have to provide a convoy package suitable for each head of state according to their requirements. Kumpirmadong dadalo ang 10 heads of state sa ASEAN Summit Leaders Meeting sa Biyernes, May 8. Para sa Myanmar, ang kanilang Permanent Secretary of the Ministry of Foreign Affairs ang dadalo sa summit. We are guided by the leader's decision, the representation of Myanmar status. Dahil sa ASEAN Summit, ay pinalawak pa ng Malacanang ang ipinatutupad na special non-working holiday mula sa Lapu-Lapu City at bayan ng Cordova. Saklaw na rin ito ang lungsod ng Mandaue at Cebu City. Kasalukuyang umiiral na rin ang gun ban sa buong probinsya hanggang sa May 10. Nagsimula nang magtayo ang mga otoridad ng mga staging area sa iba't ibang bahagi ng Metro Cebu. Ang Mandaue City ang itinuturing na transit route na dadaan mula sa Second Bridge, UN Avenue, papunta sa DM Cortez at Uwano Avenue na patungo na sa Cebu City. Sa tabi ng mga nilinis na pader, may mga pinaniniwalaang bagong vandal na nakita. It is where it is, no? Lipiwan na to, unahin kayo magbuling-buling. Lipiwan na sa Japon, pero pag-mental control na. Bagamat una nang nilinaw ng NOC na scale down ang ginawang preparations ng Pilipinas sa pag-host nitong ASEAN Summit 2026, umaasa naman ang bansa na magdudulot ang international event na ito na magandang epekto sa ating ekonomiya. At live mula rito sa Lapu-Lapu City sa Cebu, ako si Nico Sereno ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Itinanggi ni Congressman Leandro Leviste ang mga alegasyon laban sa kanya ni Executive Secretary Ralph Recto. Git ni Leviste, walang basehan at hindi totoo ang alegasyon ni Recto na inalok sila ni Leviste ng 1 bilyong piso para hindi tumakbo noong 2025 elections ang misis niya si Vilma Santos Recto. Itinanggi rin ni Leviste na naghanda siya ng 400 milyong piso at pinakiusapan si Recto na suhulan ang mga kalaban niya sa politika para mapaatras ng kampanya. Sa isang social media post, hinamon ni Leviste si Recto na humarap sa Kongreso para magkaalaman na raw kung sino ang nagsasabi ng totoo. Wala pang tugon si Recto sa pahayag ni Leviste at matatandaang isiniwalat ni Recto ang kanyang mga alegasyon matapos akusahan ni Leviste na sangkot umano sa korupsyon sa DPWH si Recto at Congressman Edwin Gardiola. Itinanggi ni Recto na sangkot siya sa katiwalian. May allocable umano si Senator Rodante Marcoleta na aabot sa 500 milyong piso. Base po yan sa impormasyong nakuha ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson. Saksi, si Mab Gonzalez.
Sinabi ngayon ng chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na si Senador Ping Lacson, nakakuha sila ng impormasyon na merong allocable si Senador Rodante Marcoleta na umaabot sa 500 million pesos umano. Ang allocables ay bahagi ng budget ng Department of Public Works and Highways para sa mga piling distrito ng mga kongresista na sinasabing ginamit para sa mga maanumalya o ghost projects umano. Ang basihan daw ni Lacson ay dokumento galing sa abogado ni yumaong DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na dati nang humarap sa komite kaugnay ng maanumalya umanong flood control projects. Meron pa nga doon na sulat kamay ni dating o the late Jose Cabral na nag-allocate talaga siya based sa request ng allocables. Nakapag-allocate siya ng 500 million pesos na mga projects kay Senator Marcoleta. Mismo kay Senator Marcoleta. Hindi kasama yon sa hawak ng ombudsman. So ipapadala namin yun. So Kasi galing mismo yon sa kampo o sa abogado ni dating Yusek Cabral. Paglilinaw ni Lacson, hindi naman iligal ang mga allocable. Pero tingin niya, hindi ito tama para sa isang mambabatas. Hindi ba naman aniya kasama sa irerekomendang imbestigahan ng ombudsman si Marcoleta? Sa ngayon hindi, pero kung yun nga, merong ghost tapos ma-attribute sa kanila, kung magkakaroon ng ghost or substandard, you should be treated in the same manner na natrato ibang senador. Wala nang special dito. Dagdag ni Lacson, may kwento ang ilang kongresista na nagkaroon umano ng bukulan nang dumaan sa commission on appointment si dating DPWH Secretary Manny Bonoan. Bagaman hindi siya pinangalanan ni Lacson, si Marcoleta ang chairman ng Public Works Committee ng CA noon. Actually, 1.5 billion daw yung hinihingi. 500 lang yung binigay. Tapos nakanganga yung mga ibang kasama sa CA kasi wala naman nakuha ang project. Merong handwritten. Obviously, napagbigyan, care of na eh. Ngayon, yung projects na yon may listahan. Gusto naming malaman. So, sir, senators and congressmen po ito? Yeah, both. Marami yun. Meron ng isang legislator, ganyan kakapal yung kanyang report. Sa ngayon, kulang pa rin ang pirma sa partial committee report ng Blue Ribbon ukol sa flood control anomalies, kaya hindi ito mailabas sa plenaryo. Talaga may nakiusap at least one from the minority, nakiusap sa at least sa isa sa majority na kung pwede wag magpirma. I will not blame them, but I have a duty to perform. Kasi kung puro pakikisama na lang all the way, huwag na lang tayo mag-hearing. Di ba? Maintindihan ko naman where they're coming from. Yung iba, parang hunus-dili na bumate, yung iba hindi ako kinakausap. Sa report, kasama ang pangalan ng mga senador na sina Chis Escudero, Joel Villanueva at Jinggoy Estrada na inirekomendang imbestigahan ng Office of the Ombudsman. Hinikayat ni Lacson ang tatlo na pumirma sa partial committee report para matalakay na ito sa plenaryo at magkaroon sila ng pagkakataong magpaliwanag. Kung umabot kami sa interpellation, sa amendment, at makatwiran yung kanilang amendment, natanggalin mo yung pangalan ko dyan, dahil hindi totoo yan, ito yung aking depensa, at nanalo sa botohan, halimbawa, or nakonvince ako as chairman, sponsor, sabi ko, accepted. O di tanggal yung pangalan na sa final, yung sa adopted committee report. Hinihinga namin ng panibagong reaksyon ang mga nabanggit, pero dati na nilang itinangging may kinalaman sila sa anomalya. Ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi.